Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Mainit, matindi. Taon 2024 na. Marami ang katanungan dito sa ating tatalakayin muli. Pagkawala, very controversial. Naika nga po kung nasaan si Catherine Camilon. Taon 2023, marami ang katanungan na hindi nabigyan ng kasagutan. Ngayon ho, taon 2024 na. Mabibigyan nga ba ito ng kasagutan? Mga kaibigan, makakabalik nga ba ng ligtas buhay itong si Catherine Camilon? Laman ng video na yan ang ating bibigyan ng daang tatalakayin, nanay ni Catherine Camilon. Babalik ang kanyang anak ng ligtas at buhay at ibabalik ni Police Major. Mga kaibigan, iyan po ang ating tatalakayin at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po natin panoorin ang kabuuan ng vlog na ito kapag may pagkakataon po kayo. At nasa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po akong panoorin. Ano nga ba? Itong sinasaad na according sa kanyang magulang, nanay ni Catherine, babalik ang kanyang anak ng buhay at ibabalik ni Police Major. Panoorin po natin mga kaibigan. Na mabibigyang sagot na ang 2 buwan nilang paghahanap. Uuwi ng ligtas ang kanyang anak. Gusto ko bumalik siya, ligtas, buhay. Ano mo sasabi niyo? Simula pa lamang naman nung bumalik siya, minsan hindi ko iniisip na hindi siya makakabalik sa amin. Ilabas niya kung nasaan. Wala na naman kaming ibang hinihiling pa eh. Araw-araw ipinagdarasal ni Nanay Rosario ang anak niyang si Catherine Camilon na mahigit 2 buwan nang nawawala. Nauna nang sinabi ng PNP na hindi magandang pangitain ang bawat araw na di pa rin nakikita ang dalaga. Pero si Nanay Rosario, buo pa rin ang pag-asang uuwi ng ligtas ang kanyang anak. Gusto ko bumalik siya, ligtas, buhay. Ano mo sasabi niyo? Simula pa lamang naman nung bumalik siya, minsan hindi ko iniisip na hindi siya makakabalik sa amin. Ibalik niya ang aming anak, ilabas niya kung nasaan. Wala na naman kaming ibang hinihiling pa eh. October 12 pa nang mawala si Catherine na ang paalam noon ay papasok sa trabaho. Pero yun pala makikipagkita sana sa karelasyon at suspect na si Police Major Alan De Castro. Umasa si Nanay Rosario na mabibigyang sagot na ang 2 buwan nilang paghahanap. Yun nga lang, hindi sumipot si De Castro. Kay De Castro naman, wala ka namang malaman kahit ano. Wala naman siyang sinasabi kahit ano. Kaya wala naman kami ibang hinihiling kundi yung magkaroon ng linaw. Yung malaman namin kung nasaan ang aming anak talaga. Ayon sa abogado ni De Castro, di pa nagpakita ang kanyang kliyente. Okay, alright. Shout out at maraming salamat. News 5. Disclaimer lang po, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Tayo po ay nagbabase dito sa ruling ng video na pinakita ko po sa inyo. Sana ho ay maunawaan po natin itong nanay ni Catherine Camilon. Dahil alam ko ho, mayroon tayong ilang mahal, masugid na taga-subaybay kung bakit daw lagi sinasabi nitong nanay ni Catherine Camilon na makakabalik ang kanyang anak ng ligtas at buhay. Mga kaibigan, sana ho maunawaan po natin ang kalagayan, sitwasyon nitong nanay ni Catherine Camilon kung bakit niya nasasabi niyo.
Kung kayo po ay magulang, alam ko ho, nakaka-relate kayo. Katulad ko po isang magulang. Dahil ang isang anak ko, hanggang sa huli ho, ay kapag wala ka pang nakikita na matibay na ebidensya na wala ng buhay, ay talagang hindi mo sasabihin na ika nga po'y patay na inyong anak. Bakit po natin natalakay ito? Dahil ang kapulisan, ang mga nag-iimbestiga ho, ay walang sinasabi na ito'y konkreto, opisyal, na dinideclare nila na wala ng buhay o buhay pa itong si Catherine Camilon. That's why, karapatan po ng magulang niya na sabihin na ika nga po'y buhay, ligtas ang kanyang anak na makakabalik. But sa puntong ito mga kaibigan, ay kakaiba naman ang kanyang sinasabi. Magandang pakinggan ito. Nasabi nga niya hanggang sa huli, hindi niya inisip ang kanyang anak na ika nga po'y wala ng buhay. At nananawagan nga niya siya na ilabas ang kanyang anak ng buhay. Pinalalabas dito kay Police Major. Karapatan niya po ito ng kanyang nanay. Walang ibang sasabihan ito na ika nga ilabas ang kanyang anak, kundi ang tinuturong utak di umano na si Police Major. Sana po maunawaan natin kung ano man ang sinasabi ng kanyang nanay. Dahil alam po natin, napakasakit sa kanya. Napakahapdi sa kanyang puso ang nangyari sa kanyang anak. That's why, hanggang sa huli, ay umaasa po siya na buhay ang kanyang anak at ibabalik ni Major na ika nga po'y ligtas at buhay. Mga kaibigan, sa puntong ito, hindi naman po tayo nagmamarunong, mga kaibigan. Nagbabase po tayo sa investigasyon. Hindi po natin alam kung baka ika nga po'y isang araw magising tayo, ay nandyan po si Catherine Camilon na ibinalik ni Major. Di umano, ay wala pong imposible mga kaibigan, dahil araw-araw ho, ang habang tayo'y nabubuhay dito sa mundo, ay punong-puno ho ng sorpresa ang ating buhay. Sa puntong ito, yung panawagan ho ng kanyang nanay, Major, ibalik mo ang aking anak na ligtas sa buhay. Yan po ay sinusuportahan natin, mga kaibigan, kung ano man ho ang mga salubin at mga panawagan sa social media ng nanay ho ni Catherine Camilon, kung ano man ho ang prediksyon niya sa kanyang anak na buhay at babalik na ligtas. Yan po ay sinusuportahan natin dahil ako po ay isang magulang din, mga kaibigan. Sana ho makarelate kayo, mga kaibigan. Ilang buwan na ho ito na tinatalakay sa social media. Nasaan ho ang nag-iimbestiga dito? Nasaan ang kapulisan? Kahit man lang ngayon 2000, sumapit ang ilang araw ng 2024 bilang ika nga po'y pampagaan ng loob sa taong bayan at ligit sa lahat dito sa nanay, kapatid, mahal sa buhay ni Catherine Camilon. Wala man lang umaharap sa social media na sabihin man lang na diretso po kami na nag-iimbestiga dito sa kaso ni Catherine Camilon. That's why mga vlogger lang po ang nagsasalita, mga kaibigan. Nasaan po ang nag-iimbestiga dito? Nasaan po si Police Major? Ito nga ba ay nagpasko? Diyan po sa kanilang bahay, mga kaibigan. Abangan po sa susunod kong vlog kung ito nga ba si Police Major ay nagdiwang ng Pasko kasama ang kanyang pamilya diyan po sa kanyang tunay na bahay. Ito nga ba ay nakatakas? Ito nga ba ay lumabas? Ay baka ito nangaroling pa, mga kaibigan. Hindi po natin maalis ang malaking katanungan na naiwan noong 2023, mga kaibigan. Sapagkat ang dami hong pangako na binitawan na nag-iimbestiga dito. Unang-una, kahit dito sa pagtanggal sa serbisyo
kay Police Major. Ang sabi nila, binigyan nila ng taning na ilang buwan ho ito, hindi lalampas ng 2024. Kapag napatunayan na ika nga po'y sangkot, mga kaibigan, ay pwedeng maalis sa serbisyo. Tandang-tanda ko po yan, on the record. But ngayon ho, 2024, nandiyan pa ho sa ika nga po'y serbisyo. At sumusweldo, pinapasweldo ng taong bayan. Itong si Police Major. But bibigyan po natin ang buong details yan ang pagkatalakay natin tungkol dito sa ika nga po'y kay Police Major sapagkat maraming anggulo dito nitong ika nga po'y pagkataon ni Police Major tungkol dito sa gulong ng investigasyon. Okay, maliwanag po diyan mga kaibigan at sana ho ay naunawaan nyo itong aking mga kaunting punto de vista, public opinion na nababase ho diyan sa rolling ng video. Kat nanay ni Catherine Camilon nananawagan na ika nga po'y umaasa pa na babalik ng ligtas ang kanyang anak at siyempre malakas ang paniniwala niya na ibabalik ito ni Police Major ng buhay. Di umano, hindi po ako ang may sabi niya. According diyan sa rolling ng video na pinanood po natin mga kaibigan. Maraming salamat diyan po sa comment section. Ay pwede po kayo mag-iwan ng inyong public opinion. Kung ano man ang inyong salubin, ay yan ay buong puso kuhong irerespeto. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man mga public opinion, naririnig nyo po sa akin, yan ay nakabase. Diyan sa rolling ng video na pinapakita ko po sa inyo. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.